Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Federal Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. Okay, magandang umaga Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. At magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora mismo. Lunes na naman po. Sarabay kita sa tuyang programa. Digdi lang po sa nag-iisang telebisyon sa probinsya kan Sorsogon, ang Bicol TV Sorsogon. Yan. Live na live kitang maihiling sa Facebook page kan Bicol TV Sorsogon, and of course sa satuyang YouTube channel. Maray na aldaw po, mauran-uran na aldaw ngunyan na kaadlaw na ini. Mag-iribahan kita sa pagtratar kan mga isyong napapanahon, asin isyong dapat tutukan. Saan pa kita? Dito lang po sa Bicol TV Sorsogon. Once again, maray na aldaw po. And bigyan daan muna natin mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, mga kumupkop kay Kibuloy, kakasuhan na ng PNP. BRP Teresa Magbanwan nilisa na Skoda Shoal. Human trafficking case versus Alice Go isasampa sa Pasig Court ayon sa DOJ. 6 todas, 2 nawawala sa bagyong Ferdy Habagat. At 1 bilyong suhol ni Alice Go iniimbestigahan na ayon sa DOJ. Narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa. Mga kumupkop kay Kibuloy, kakasuhan na ng PNP. At sa detalye, tiniyak ng Philippine National Police or PNP na pananagutin nila ang mga nagkanlong kay Kingdom of Jesus Christ or KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy sa kasagsagan ng kanilang paghahanap kung saan inihahanda na ang kasong isasampa sa mga nasabing individual. Partikular na inatasan ng PNP Chief si Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Leo Francisco na manguna sa isasagawang investigasyon at case build-up.
Nabatid na inuutos ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang full investigation sa kaso upang matukoy at mapanagot ang mga kumupkop kay Kibuloy matapos itong isyuhan ng warrant of arrest ng korte dahil sa kasong child sexual abuse at qualified human trafficking. Ayon kay Marbil, buo ang kanilang paniniwala na may mga close associates si Kibuloy na tumulong bukod pa sa ginawang panlililang umano ng mga legal representatives nito. Hindi aniya titigil ang PNP hanggang hindi nakukuha ng mga biktima ang hustisya. Sa iba pang balitang nasyonal, BRP Teresa Magbanwa nilisan na ang Skoda Soul. At sa detalye, matapos ang 5 buwang pananatili sa Skoda Shoal sa West Philippine Sea, kinumpirma ng Philippine Coast Guard na nakabalik na sa Palawan ang kanilang barkong BRP Teresa Magbanwa, lulan ang 60 personnel nito. Kaagad namang nilinaw ng PCG na humanitarian at hindi political ang dahilan kung bakit nagpasya silang i-pull out na ang barko sa pinag-aagawang teritoryo. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, bagamat nananatiling committed sa kanilang misyon ang BRP Teresa Magbanwa, ay kinailangan na itong pabalikin sa pantalan dahil sa kakulangan ng supply, pangailangang medikal at masamang panahon. Aniya pa, higit pang naging komplikado ang sitwasyon dahil sa tinamong pinsala ng barko, bunsod ng intensyonal na pagbangga rito ng mga tauhan ng China Coast Guard noong Agosto 31, 2024. Pinuri rin naman ng PCG ang mga opisyal ng mga personel na lula ng BRP Teresa Magbanwa. Kinilala rin ng PCG ang pagiging makabayan, katapangan, dedikasyon at profesionalismo ng mga personel na sakay ng BRP Teresa Magbanwa dahil ginampanan nila ang kanilang tungkulin at misyon sa Skoda Shoal maging sa mapanganib at malalang operational conditions. Batay sa ulat, 3 linggong puro lugaw lang ang kinakain ng mga tauhan ng barko at 2 araw bago sila bumalik sa pantalan ay tuluyan na silang naubusan ng pagkain at inumin. 4 rin umano sa mga tripulante ang pawang dehydrated na at kinailangang i-dextrose pagdating sa pantalan habang ang isa pa ay may pinsala sa kanyang binti. Kaagad silang isinugod sa paggamutan upang malapatan ng kaukulang lunas. Matatandaang ang BRP Teresa Magbanwa ay ipinadala sa Skoda Shoal noon pang Abril kasunod ng ulat na nagsasagawa ng reclamation activities doon ang mga Chinese. Ang mga tripulante ay sinalubong ng mga senior officials ng PCG. Sa iba pang mga balita, human trafficking case versus Alice Go isasampa sa Pasig Court ayon sa DOJ. At sa detalye, nakatakda ng ihain ng Department of Justice o DOJ ang kasong qualified human trafficking laban kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Pasig City Regional Trial Court or RTC ngayong linggong ito. Ito ay kasunod na rin ng pagpayag ng Supreme Court sa hiling ng DOJ na mailipat ang pagdinig sa naturang kaso mula sa Capas Tarlac Regional Trial Court Branch 66 patungo sa Pasig RTC. Bukod kay Go, kakasawan din ang kanyang mga umano'y business partners na kinabibilangan ng umano'y Pogo Big Boss na si Wang Jiang. Nauna rito, lumiham si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kay Chief Justice Alexander Hesmundo noong Abril 22 at hiniling na mailipat ang criminal case number 9855-9857 PP versus Maria Mate Pong Wang Weili Langzu et al. Mula sa Capas Tarlac RTC patungong Metro Manila. Kumpiyansa ang DOJ na sapat ang kanilang ebidensya upang mapanagot ang mga respondents sa mga kasong kinakaharap ng mga ito. Ayon sa DOJ, ang mga kaso sa ilalim ng Republic Act 9208 o the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 ay non-bailable at may katapat na parusang habang buhay na pagkabilanggo.
Una na ring nailipat ang graft case na kinakaharap ni Go sa Valenzuela RTC. Bukod sa qualified human trafficking at graft case, si Go ay naharap din sa tax evasion at money laundering ng DOJ. Sa iba pang balitang nasyonal, 6 todas dawal-lawang nawawala sa bagyong Habagat. 6 katao ang namatay habang 2 ang nawawala dahil sa bagyong Ferdy at pinaigting na habagat. Sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC, sumasa ilalim pa sa validation ang 4 na nasawi mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARMM at 2 sa Zamboanga Peninsula. Tig-isa naman ang nawawala mula sa Zamboanga Peninsula at Western Visayas habang 11 kaso ng pinsala mula sa BARMM at Soxargen na ang naiulat. May 203,197 katao o 47,166 pamilya sa 292 barangay ang naapektuhan ng masamang panahon kamakailan. Nasa 13,825 na ang nanatili sa mga evacuation center habang 22,801 ang naghahanap ng pansamantalang tirahan sa ibang lugar. Si Ferdy at ang habagat ay nagdulot din ng 200,000 pesos halaga ng pinsala sa infrastruktura sa ilang lugar at nag-iwan ng pinsala sa mga kabahayan. Nasa 17 kalsada at 3 tulay na hindi pa rin nadaanan hanggang ngayon. Dumanas rin ng mga power interruption at pagkaantala ng ilang flight at seaport trips sa ilang rehiyon. Ilang mga paaralan at opisina rin ang nagpasyang suspindihin ang mga klase at trabaho. Samantala, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility or PAR si Ferdy noong Sabado ng hapon, ngunit ang throw or extension nito at ang habagat ay nagdulot pa rin ng mga pag-ulan sa ilang lugar. At sa pinakahuling balitang nasyonal, 1 bilyong suhol ni Alice Go iimbestigahan na ayon sa DOJ. At sa detalye, iniimbestiga na ng Department of Justice o DOJ ang napaulat na 1 bilyong suhol na inalok umano ng na-dismiss na Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa isang negosyanteng Filipino-Chinese para matulungan siya sa mga legal na problemang kinasasangkutan sa bansa ayon kay Secretary Jesus Crispin Remulla. Kaugnay ito sa pagbubunyag ni dating Senador Panfilo Lacson na ang kaibigan niya na may contact sa First Family ay nilapitan umano ni Go bago pa siya lumabas ng bansa. Naniniwala si Remulla na hindi ordinaryo kundi isang extremely talented si Go sa pagsasabing her game runs deep, her game is very sophisticated. Aniya posibleng may bilyon-bilyong piso na ang pinagagalaw para maisalba si Go sa mga kinasasangkutang mga kaso. Nitong Biyernes, inaproba na ng DOJ prosecutors ang pagsusulong sa korte ng kasong qualified human trafficking na inihain ng Presidential Anti-Organized Crime Commission or POCC laban kay Go at iba pa. Yan po ang balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod makalis ang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools,
jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balogor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starbird Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starbird Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starbird Inn located at Alegre Street, Barangay Burabod, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. 55986.
Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Issue ora mismo. Bueno, nagbabalik kita sa tuyong programang Issue ora mismo. Ngunya na aldaw nini, Lunes na masabaw. As in, syempre, sabi nga ni sana hindi na ito magtuloy-tuloy. So ngunyan mga tuga, makaibantaan sa tuyang kapitag-pitagan, honorable. Sabi nga ni baga, maski sa ina parte, honorable ang tawag ini. Dahil nga po, kundi si dating City Councilor Manning Julata. Kagawad, good morning. Good morning, Sao. Good morning sa Sorsogon. Maulan-ulan. Ang sarap matulog. Ginising mo ako sa wala sa... Sabi nga, pag mga isyong ganito, sigurado dapat si Kagawad Manning Julata ang ating makakasama. Yan. So, long time no si Kagawad? Yeah, so I miss you. I miss a lot of the happenings dito sa Sorsogon. Pero, ang sabi ko nga baga, itong mga bagay na ito, lalo pa ngayon, umiinit na naman daw, ha? I don't feel the heat yet. Pero, let's see. Ano bang development? So, yan nga. Sabi na baga, ang development is, makikita natin after the filing. Pero ngayon talagang darakulaon especially sa 2nd District Kagawad. Darakulaon ang tarpaulin ni Assistant Secretary Cronimar Escudero III kan DSWD. Okay. So magayon nga ang taglay niya, tawo diri poder. It means bagan nagpapahiwatig ini na ang dapat mong unahon ang tawo kay iyo ang nag-elect sa imo. Yeah. So, sabi ko, how I wish if only my wishes could be achieved. Mm-hmm. Ako sana, I will always welcome, kasi sabi ko, the more the better. Yes. It's, the more candidates, the better it is for the people. Tama. Maraming pagpipilian. Kaya lang, lumalabas naman talaga, sino ba ang maglalakas loob? Yun. Kumandidato at this point in time na pag wala kang pera, number one, at pag hindi makapal ang mukha mo, talagang, talagang sinagad mo, makapal ang mukha. Hindi, Sao, naranasan ko na yan eh. So, yung bang, they would go to the extent of harming other people just to achieve victory in the polls. Mahirap yun. So, sabi ng mga kamag-anak ko, ng mga mahal ko sa buhay, Daddy, family first. Huwag kang magpapakamatay sa politika. Yes. But apparently, even in the last barangay elections, people would go to the extent of harming other people para lang makapanalo, and I cannot stomach that. So anyway, balik tayo. Better choices. Kung maraming kandidato, the better choices. How I hope na sana mas maraming mag-file. Yung kahit walang pera sana, kaya lang it's too late. Ewan ko, kung nawawala na ako ng pag-asa na magbabago pa ang electoral process natin dito sa Pilipinas. Ewan ko. Kaya nga, ngayon, election period din sa US. Tama. Kanino ka ba? Kay Harris o kay Trump? Si Trump parang may kaparehas yan dito sa Pilipinas eh. Oo nga eh. Meron yan. Halos parehas ang karakter. Tama. Parang doon niya yata nakita yung idolo niya. O baliktad. Baka si Trump dito nakita sa Pilipinas ang idolo niya. Anyway, back to politics. So, I remember, siguro naman nalala lang Sorsogon si Cherry Diaz. Yes.
They're very good Yeah. filmmaker. Ganito, I was surprised to receive a call from her. Oh. Talaga? And she was telling me, let's get involved with party list. Of all. Alam mo bang nung consul ako, nag-file ako ng, alam mo yan, na resolution na pinapa-abolish ko ang party list system. It was addressed to the president, of course, and the lawmaking body, the Congress. Sabi ko, i-abolish ang party list system kasi nasa laula. Oo. Akalain mo, how would you ever believe that the son of Arroyo, of the former president, would represent the security guards? Can you imagine that's how? Tama, no? Hindi ba napakahirap? Sabi ko, it's a duplication of work. Doble ang budget ng mga mambabatas because of the party list. And what are they doing? Except, of course, for a few people there. Like, of course, maganda naman yata ang performance ni Congressman Wilbert Lee. Tama. Medyo maganda because ito nga ang condonation ng mga loan ng agrarian reform beneficiaries. Yung mga beneficiaryo na maraming pagkakautang sa gobyerno, sa land bank, hindi mabayaran yung mga arrears of the lots that they got out of for being the beneficiaries of land reform, which, by the way, believe ako, from father to son, kinukumpleto ngayon ni Presidente Bongbong Marcos yung land reform. At kasama si Congressman Wilbert Lee kasi siya ang author ng nag-condone tama. ng mga loans, ng mga arrears ng mga beneficiaryo ng land reform. Wow. Malaking halaga ang involved. And through the efforts of Congressman Wilbert Lee, I hope you're listening, Pade, Yes. Congressman Pade. Manoy. Manoy. At very visible din siya ngayon. Speaking of party list, hayaan na natin yung nakaraan na nag-sponsor ako ng ganyan. Kasi nakita ko naman na may katuturan din, katulad ni Congressman Lee, Wilbert Lee nga, ng Agri, party list. Akala ko noon, bakit ka ako si Congressman Wilbert Lee ang magre-represent ng agriculture? Bagay, may connection yung kuwan, yung manok. Yung chicken. Farm yan eh. Anyway, wag nating sila ulain. But, I appreciate the efforts of Congressman Wilbert Lee Siguro, into sponsoring the bill and the law now. Now it's a law that condoned lahat ng yung mga utang ng mga beneficiaryo ng land reform. Under then President Marcos. Yes, at kagandahan, sinuportahan ni Ferdinand Marcos, yes, President. Yes. So from father to son, nakita natin yung, ang iba kasi, ang sabi, alam mo, diktador si Marcos, etc., etc. Pero, ako, I'm a living witness to the goodness of the Marcoses. Sawa, una, yung farm na tinitirhan ko ngayon, land reform farm yan eh. Diyan sa Balete. That was granted to my family, my parents, my father, who was stealing it for so many years. Nabigay sa tatay ko. Nag-grant pala. Nag-grant yan, because of the massive agrarian reform that was initiated by the senior, by President Ferdinand Marcos Sr. before. And that's why, kahit ako'y nung kapanahonan ng nung activism, the height of student activism, inabutan ko yan. Nasa Lyceum of the Philippines ako noon. Pumapasok, nag-aaral. Ako pa naman noon ang managing editor nung school paper ng Lyceum. So,
very active ako. But the fact was, I was siding with the Marcoses kasi alam ko na may nangyayari. Lalo na doon sa land reform. Who could ever expect na babaliin ng isang Marcos ang yung tenancy system? Wow. Hindi ba puro Kastila ang dadaming lupa noon? Correct. Ang lalaki. Mm-hmm. And Marcos was able to break it. Yung ganong sistema na ang nagmamay-ari lang ng mga lupa. Sila lang. Meron nga no nagsasabi, di ba, for as long as my eyes could see, yan. property ko yan. Lupa ko yan. Lupa ko yan. Yan, kung gaano kalayo yung narating ng mata ko, sa akin yan. Oo. That was nabali ni President Marcos Sr. po yan at ipinagpapatuloy ng anak niya ngayon. Oo. Si President Bongbong Marcos. Sa bagay ang mga tao. So, what do you need for, bakit ganyan kailangan mo na lupa? Ang kailangan mo lang isang sukat lang. Pag namatay ka, yun lang kailangan mong lupa. Napakaliit lang naman. Hindi nyo pa ipamigay yan. Anyway, the party list, is named Pamilya Ko. Medyo may sound. Medyo may dating. Kasi, although, ang advocacy nito, hindi lang yung ordinary family na father, mother, and children. Single parents. Kahit si President Bongbong makasabi, kayo mga Pilipino, pamilya ko. Oh, yes. He's speaking of the bigger family. Yes. Which is the Filipino nation. So, ano na po ito? Kasama na talaga sa this coming 2025 election? Yes. I think they're in the stages of campaigning already pag magpa-file. I just don't know kung sino ang first nominee, ha? I hope maging matagumpay kasi ako naman single parent na ngayon, single grandfather na. Wow. O, di cover tayo. Oo. Pamilya ko. Pamilya ko. Oh, Tama yan sa Masbate. Doon puro ko. Kaya pamilya ko. Chocolate. Magandang dating. Pamilya ko. Pero, seriously speaking, yung sinasabi nila baga kagawad na anti-dynasty bill, malabo talagang mangyari yun. Meron din kasing there are favorable issues that should always so be considered, like ano naman talaga, kung hindi lang talaga what they call this yung for all intents and purposes, sila yung may mga dugong politiko na sinong kasi nga ang tatakbo na ordinaryong tao. Ang baguhin, pati yung electoral system para mawala din yung dynasty. Pero, paano nga magkakaroon ng batas, total law against... yung gumagawa, yan ang maraming kapamilya. Sino ba ang may pera? Sino ba may pamilya? Ang iba nga niyan, extended din. Yung, pati nga, anak, or anak nung kabit. Let's face talaga. it. Berin mo ito sample lang to, na maging president si Erap Estrada. Yun na yung anak si Jinggoy, yung sa kabila naman si JB Ercito. Yeah. So you are all welcome. Welcome to the family. At saka alam mo, kahit na anong gawin natin, yung may name recall agad. Sino ba may mga name recall? Di yung madalas mabanggit. Tama. Sa media. Pero sabi nga nila baga, one thing na natutunan ko rin noon kay Ma'am Sally, ang sabi niya, hindi hadlang ang pamilya sa politika. They call it dynasty of service. Magayon. Like ngayon dito sa atin, nandyan si Governor Buboy Amor, nandyan si Mayor Esther Amor, yung anak nila nasa mayor ng Kasiguran, yung isa pang anak nila councilor sa East District. Pero sabi nga nila, dynasty of service ba ito or political dynasty?
makikita naman natin kung paano magbigay ng service si Boboy Amor, si Mayor Esther Amor. Kaya siguro kagawad, para sa akin, evaluation siguro ang dapat mangyari. Kung ikaw sa isang pamilya or party list, dapat ibigay mo yung sabi nga, yung mga nagawa mo. Kung wala ka lang naman nagawa, tanggalin yung party list sa'yo. Kasi sa sandamakmak na party list, mga kaibigan, bilang lang sa daliri mo kung anong party list na yung gumagalaw. Pero pagdating ng eleksyon, doon mo malalaman, sandamakmak pala ang party list. Ang mga batas natin, ang ganda sana ng kapakayan, the objective of the party list system, because it happened during the time of President Cory. That was the time na kailangan magkaroon ng representation, yung marginalized members of society na willing tumulong. Kaya lang, na salaula. Tama. Ng mga regular politicians na walang inisip, kundi mahirap magsalita. Sabihin si Julata, panay dada. Oo. Hindi naman sa parte mo, kasi nung time na naglilingkod ka, hindi lang dada, puro gawa. Oo. So, kaya nga, sabi ko, naranasan ko na rin po maging 2-term city councilor. So, tama na muna yan. Pero, ang sabi ko nga, kung magkaroon ng earth-shaking developments, it's not too late. And only fools don't change their minds. Tama. But as of now, I'm settled to the fact that I'm already retired. Natikman ko na rin po yung maging politiko. It was exciting. In fact, sa karanasan ko, lalo na nung very active tayo na yung gumawa talaga ako. I think kung ako'y nakaupo pa ngayon, hindi uubra talaga sa akin yung mga kapalpakan ng serbisyo. Yes, that's why hindi kanila nilagay. Hindi kanila binigyan ng puwang. Dahil pwede. Hindi pwede. Para sa iyo kasi, kagawad, a water hindi system pwede without water. Ito sa bagay noon pa nangyayari. Minsan may nag-post na at the height of the typhoon, ito lang, mayroong mga repairmen na nagpakatapang na nag-repair ng mga lines, nag-restore. Sabi ko, okay, we really have to thank them. Pero bakit even under very fair weather conditions, 3-5 pa rin ang brownout sa Sorsogon. And these are the basic services na hindi dapat natin pabayaan. Hayaan mo na, okay, masaya ang mga tao sa raffle, masaya ang mga tao sa mga wigo. Masaya, siyempre. Kahit na ako, ka namang tanggihan ko pag nanalo ako. Siyempre, parang nagtampo sa bigas niyan, binigay na sa'yo. What I really would like to say, Sao, is institutionalize. Correct. The word is institutionalize, diba? The services. Hindi lang yung mga papyaw. Maglagay na tayo ng plano. Panghabang buhay dapat. Yes, that can be executed. Hindi naman yung planong napakalaki na hindi naman kakayanin. Yung suntok sa buwan, sabi nga. And that's why ako ang mga komento ko ngayon sa like, I praise San Miguel in all my social media accounts. Alam mo kung bakit? Ang budget nila sa dredging, rehabilitation, cleaning, etc. of 2 rivers in Metro Manila, Pasig and Tulyahan. And, Tulyahan. Yung isang river sa Bulacan. Yung malaking river din doon. Alam mo, mas malaki pa sa budget yata ng city. Ng Sorsogon City. Sa sa dredging? Kanila yon. Oo. Private initiative of San Miguel. Kaya nga, sabi ko, magpakabaha na tayo sa San Miguel Beer. Anyway, tumutulong naman ang San Miguel Corporation.
Can you just imagine yung paglinis niyan? Oo. Billion. Magkano ba ang budget ng ng Sorsogon City? Mas malaki. Di hamak. Kaya nga, believe ako. Anyway, ito sana. The more you make money, the more blessings that you have to give to others. Ganun lang ang polisiya ko tabi. Oo. Yan ang talagang minsan minsan mabuti pa yung pribado at nakakagawa ng magandang proyekto. Oo, like mayroon pa yung ICTSI na medyo Filipino-Spanish din, si Razon. Malaki din ang mga corporate niyan. Parang siguro maganda lang na i-privatize yung DPWH para lahat ng project may kalidad. Speaking of DPWH, kaya ako na-delay dito sa madaming tubig ang diversion. Tama. Unfortunately, tawag na ngayon Salvador, Escudero, the third Avenue or Diversion Road. The quality of our road system napaka-questionable. If only I can pass a law if I'm the president and I'll issue an executive order. Yung checks, yung pag quality check ng mga private ng mga public works especially, dapat nasa maayos yan dahil ilang taon pa lang sira na naman ang kalsada. Yan nga ang sinasabi ko, Kagawad. Parehas dyan sa dyan sa Bulan, Sagrada. Boundary ng Bulan at Matnog. Diyos ko, hindi pa yata nakakaabot ng isang taon yun. Pero crack na lahat ng concreting. Ewan ko kung ang iniisip ko na lang baka nasobran sa grabe ng halo ng semento. Kaya nag-crack. Kumbaga mas matapang yung halo kaya nag-crack. And ito ayokong patungkulan kung sino man ang mga contractors, no. But if only there is a law that prohibits politicians from going into construction business while in power. Tama. Kasi may magkakaroon ng yung timidity yung mag-check yung mga opisyal ng DPWH pag may napansing mali o wala sa quality ang pagkakagawa, mahirapan magsabi. Lalo na kung empleyado lang ng yun DPWH. Nga, ang problema dyan. Halimbawa, may pinadala kang inspektor. Sasabihin dyan, ito, may diferensya, baklasin nyo to. Pagdating mo naman sa head office, ito. Ano bang gusto mo? Baklasin yan o mabaklas ka sa trabaho mo? Di anong gagawin ng pobreng inspektor? Isa pa hindi natin iginagalang at minamahal ang ating mga kalye. Alam mo noon, ako'y nagtrabaho sa isang shipping company when I was in Manila. Sa Europe, by that time, it was in the late 70s, 80s, early 80s, napaka-stricto na ng mga road limitations. Pag sinabi nila na hanggang 30 tons ka lang o 20 tons ang cargo, hindi talaga palulusutin. Nagtrabaho ako noon sa Hapag-Lloyd, ang ahente rito, yung CF Sharp. It's a shipping, Hapag-Lloyd. It's a German shipping company. Nakalagay kaagad sa bill of lading. Cargoes beyond 30 tons are not allowed, hindi papadaanin sa Europe. Sa mga tulay, sa mga kalsada. Kaya dito pa lang sa Pilipinas, yung mga exporter, nililimit na yung kargamento up to 30 tons or 20 tons for that matter. Dito, papalusutin pa rin, maglalagay. Yung mabibigat na kargamento, ay, nakikita mo naman dyan, makita, dyan ka sa highway. Kahit dyan sa diversion road, sa Sorsogon, kada
napakadami ng mga trucks. 10-wheelers, 20-wheeler trucks. Andyan. Maniniwala ka ba na ang karga niyan wala pang 30 tons? Oo. So ano nangyayari sa mga kalsada? Ilan taon lang, gutay-gutay na. And speaking, eto naalala ko, the road connecting Bacon to Manito, Albay, 19 kopong-kopong pa yan. Konsyal na kung matagal na yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin nangyayari. The fact na, alam ko may budget na yan. Ano nangyayari? Kini-carry over yung budget sa mga susunod na taon? Kasi, ang tagal na yan. Sayang, ang ganda-ganda sana ng lugar. Parang yan ang ginawang white elephant ng mga politician. Biro mo yan. And in fairness, hindi po yan proyekto ng DPWH Sorsogon. I think it's regional. Kasi malaking budget yan eh. Oo. And can you just imagine, ilang generations pa ba magsasuffer ang mga residente ng Bacon and Albay, Manito? Ilan na ba ang namatay dyan? Ilang may mga namatay. I recall na may pinaimbestigahan ako niyan. Kahit hindi ko hawak yung infra, nakiusap ako noon sa humahawak, wherever you are, Kagawad Iso at Tutobo. Yes, si Kagawad Iso. Siya may hawak. Sabi ko, Kagawad Iso, pagtulungan nga natin to. Kasi kawawa, ilan ang namatay? Meron pang namatay na kasama yung empleyado ng contractor. Yung payroll clerk yata. Yung cashier. Can you just imagine? Ano pa ang kailan pa mag-aantay? Alam ko, pasado na ang budget niyan. Kasi minsan napakahirap isipin. Parehas na lang nitong Plaza Bonifacio na ginawa nila na parkingan. Halos magdedekada na. Hindi pa rin matapos-tapos. Pero ang alam ko niyan, pag pinost mo yung project cost niyan, ibig sabihin, may allotted na dyan na pondo. Saan napunta ang pondo? Bakit hindi matapos-tapos? Hindi naman yan gusto sabihin. Ito anyang project na ito, cost 250 million. Ibig sabihin, close deal na yon. Ibibigay lang sa'yo first tranche, second tranche, hanggang sa kada inspection, may development. Ibibigay sa'yo. Ngayon yung 250 million na yun, Kagawad, kung hindi mo maibigay, or kung naibigay na yan, bakit hanggang ngayon nakatanggap pa yung project? Yun. Hindi ko alam. Parang lumalabas nito, may pinaggamitan? Continuing budget ba ang tawag dyan, na isa nga rin sa pinag-aawayan ngayon sa Kongreso ay yung budget ng Office of the Vice President. Ayun talaga, dapat questionin yun. Hindi naman sasabihin na basta ginastos ko lang, wala kang ibibigay na papel. Wag na daw pakialaman kasi ang pinag-uusapan daw yung budget na for 2025. Ano daw ang pakialam ng kanyang intelligence funds? Wala, ganun lang? Dahil wala na daw na intelligence funds ang budget niya. Ngayon, ganun lang? The problem is, ako naniniwala, although, siyempre may kahalo na ring politics kasi hindi na sila ngayon magkakakampi. Oo. Kung siguro, yun nga ang gusto ko mag-away-away dahil para malaman ng tao kung ano na namang kalatyan, even here in the province. Ako ayaw kong maghangad ng masama. Pero mas maganda na yung nag-away-away kung saan man para nalalaman ng taong bayan ang mga katarantaduhan ng mga tao, ng iba, ng mga politiko. Dito na papasok sa atin yung kabaliktaran ng Super Rangers na divided we stand. Divided we stand. Yes. And united we fall. Baliktad na eh. Ng Super Friends, united we stand, divided we fall. Yeah. Pero dito sa atin, divided, yun, magkaka-stand ka. Pero pag united, fall ang samahan. Yun, nalala ko when I was still active in my family business, yung family corporation namin.
Ako, mas gusto ko nag-aaway-aaway yung mga tao sa baba. Oo. Nalalaman ko, sumbong sa akin, sumbong dito, sumbong sa akin. Ito, sir, ganito si ganito. Nalalaman mo sa yung mga hindi mo na nalalaman na kung mga ordinary nagkukurumplutan, nagkakaisa na walang makakarating sa management, ha? Nga, yun nga. Ako, nagkukumplutan nga ni. sa totoo lang, ginusto ko yan na mag-away-away yung mga tao ko sa baba. Parang nalalaman ko yung mga kabulastugang ginagawa ng mga empleyadong iba. Sir, si ganito, may ano pa, overpriced niya ito. Yung sa purchasing. Doon mo malalaman sa. Kaya nga, kung ikukumpara natin, sige, mag-rewal na para malaman kung sinong gumagawa ng maganda, sinong may mga ginagawang kabulastugan. Using the funds of government, the funds of the people. Yan. Yung sinasabing funds of the people, wala naman silang pakialam yan. Basta nakakapagparapol naman ako sa inyo eh. Di ba? Yun ang sistema dyan. The problem with this is, ito, ibabalik natin yung pagiging, yung i-institutionalize. Kasi, I remember during the time of Sally Lee, Mayor, narinig ko na yan si Mayor Sally, kaya nabilib nga ako when she said, I'm not just teaching you how to eat fish, but how to fish, how to catch fish. Tama. Ibig sabihin, yung livelihood, i-institutionalize para hindi naman habang buhay, hingi lang ng hingi. Yan. Yan ang kasabihan na don't give them fish, teach them how to catch fish. Yan ang sinasabi lagi ni Ma'am Sally. Speaking of Ma'am Sally, sabi ni Ma'am Sonia Lariosa, good morning daw sa program mo. Sabi ni Ma'am Sally, kausap ko, narinig boses mo. At nagkagawad. Ayan. Susan. Sa atin? Si Sonia. Sonia, alam mo kung bakit ako biglang nag-decide na mag-guest sa'yo? Kahapon kasi, by accident, nagkita kami sa isang coffee shop dyan sa SM. Ganun pa rin siya. Grabing opinionated. Woman, at bumata ka. Sonia. Yan, bumata ka, Sonia. Lalo kang sumeksi. Bumata ka raw ng 6 months. Okay, si Ian Renovalles, good morning SM Sao and Kagawad Maning. Si Ian Renovalles. Si Sonia, hi Consi Jolata, good morning. Si Bads Duki, go Councilor Maning Jolata. Si Lobimer Lubendino, maray na aga sa intero, nagbabati sa mauran-uran na pagkaaga, wishing you a good health always, God bless. Si Dante Gabito, good morning, asin sa gabos na para hinanyog. Si Director Angel Hanoras, good morning, Sorsogon. Good morning, Angel Hanoras. Yan, so dagos-dagos kita kagawad sa tuyang pagdiskuter sa ngani sa nalalapit na naman na filing dahil ng mga turog ang mga aram na sa mga masigasig na magkandidato. Pero sabi nga iba nang ngunyan, pag nagkandidato ka, ang hapot kang tao pirmi, sabi nga ni Mandilo sila, may pira ka. Oo. Tama, yan. Tama. Then, ang panduan naman na hapot, pira, ang pang last araw mo. Iyo. Pag wala ka niyan. Pantulo, nasa alyado ka. Iyo. Hara. So, wala ka talaga. Lalo na po mga tugang pera dilis obos dili sa politika sa aton Pag naaraman na magiging tunok ka sa grupo, never expect na magana ka. Kaya nga. Sad to say, di bali ang budigde sa panahon magkakagawad pag summer nagruluwasan itong tando. Yan. Arog ka yan, dapat tando ka lang ng tando. Okay, pasok ka sa sa grupo.
Di pwede. Kaya nga, I do not know if we can encourage more people to get involved in politics. Hindi lang bilang kandidato, kundi maging active on the issues affecting the community, for example. So, may chat din sa ito, ano? Do you know World Clean Up Day, Philippines? Thank you po, Konsi Maning. So flattered by your comment. World Clean Up Day ang nakalagay. World Clean Up Day. Wow. Anyway, World Clean Up Day. Attorney Jimenez, thank you. Who's Jimenez? Lina. Si Attorney Lina. Geraldo Jimenez. Very active in sa... Manoy Joduana, good morning. Yung sportsman. Ang laging kung hindi tumatakbo, naglalakad. Laging nagbo-boxing. Yan. So, padagos kita kagawad, do you think, para sa imo lang po, sa pananaw mo, may pag-asa pa daw na mabago ang sistema? Di lang po, alay na kita magharayo, sa Sorsogon lang. There is always hope. So, yun ang wag nating iwawala. Kahit na gaano kadilim ang tingin natin, there is always light at the end of the tunnel. Tingnan mo na lang. Eto, sinasabi ko nga, kahit kumakampi ako kay President Marcos Sr. before, may katapusan talaga in everything. So, kaya lang, buhay pa ba tayo kung magkaroon ng pagbabago? Yun ang tanong. Pero at least... But how long? For how long shall the people endure? Para lang makamtan ang mga minimithi nila. Mithi-mithi. Ang pinaka-problema sa itong sistema natin yung sistema. If only we have people, decent people, na nasa gobyerno, even in the private sector. Kasi hindi naman kakayanin ng gobyerno. Kaya dapat lahat ng stakeholders. And then, sabihin nyo, kayo ng dada dyan, wala naman kayong ginagawa. Alam nyo, ang lalaki ng role ng media, kahit na yung social media, mainstream media lalo na, sa nation building. Kayo, kung isipin, aside from the checks, the normal government checks and balances between the executive, the judiciary, and the legislative, ang tawag nga sa media is fourth estate. Tama ba? Fourth estate. Kasi nga, kayo nagsisilbering checks sa mga pang-aabuso ng gobyerno. And katulad nga nung nangyari doon sa Mindanao noon, yung pagmamalabis doon. Kung walang media, paano malalaman ng mga tao na ang dami na palang namatay, ang dami ng binaon. Di ba? And kahit ngayon sa Amerika, kasi naka-subscribe ako to so many news organizations, makikita mo, pinapakita na ng media ngayon how they support Harris. Pinapakita nila na kasi si Trump mayroong sariling TV station, media organization, yung Fox News. Kanya yan. Nakakatakot din kasi parang yung mayroon siyang tinatawag na Project 25. Wow. 2025 na strongman tactics ang gagamitin para lang, kaya yun ang kinakatakot ng Amerika din. Anyway, balik tayo sa Pilipinas. The reality is, kahit maghapon kami dito ni Sao ng kadadada,
ang importante sa tao ay merong bigas na isasaing mamaya na tanghalian. Yan. Merong ulam man lang. Paano mangyayari ba yung ganyang sao? Magkakatotoo ba na mukhang na over naman ni Presidente Bongbong na gagawing 20 pesos ang bigas? Ngayon 45, 45 pa lang. Anyway, wala naman siyang timeline na binigay. Who knows? Who knows? Baka yung last month na ano niya. Before the end of his term, Oh. maging 20 yan. Malay natin. Baka yung last month na pag-upo niya, at least Let's ginawa continue niya. to work. Oo, yan. And syempre dito sa Kagawad sa Sorsogon, nakulon kay mga ayan na tatawag na pirmin na pigsasabi, masyado grabe na daw ang development kang Sorsogon province, grabe na daw ang inasenso. Ang hapot ko man lang, sisay talaga nag-asenso, ang Sorsoganon o ang mga kontraktor? Oo nga ni. Yan ang problema. The more you have, the more power, the more finances that you want for yourself. Walang kakontentuhan ng mga tao. Binigyan mo ng daliri, gusto kunin sa iyo kamay. Binigyan mo ng kaliwang kamay, babatakin pa yung kanang kamay. Oo. Balik tayo sa pagkain kasi ito ang salita ng naging asawa ko na taga Davao. Sabi niya, the best way to get to a man's heart is through his stomach. Tama. Kaya noon pag dinadalaw ko, kasi noon pag dinadalaw ko yung naging asawa ko, papakainin muna ako niya ng marami. May crispy pata, yung mga paborito ko noon sa Manila. Di pagkatapos, di labing-labing. Yan. Binusog ka muna. Binusog. Yun nga sabi, kaya hindi ko makalimutan yan. The best way to a man's heart is through his stomach. Yung makatanggi ka ba ng mga crispy pata? No? Kinukuha ang kiliti mo. Oo, yan ang sabi ko. And seriously speaking, totoo naman talaga. Paano makikuha mo ang kiliti ng mga tao kung walang pagkain? Hindi mangyayari, sabi nga. No, kaya nga yung mga ano diyan na namimigay ng manok, ay gusto ko 'yan. Gusto ko 'yan. Yung mga ano ba yung binibigay? Huwag nating banggitin yung brand. Pero mga tig-isa-isang manok, 'di ba? Before. And yan nagbibigyan ng mga gulong sa mga tricycle drivers. No, pwede. Oo. Maganda yan. Tapos, pag Pasko, merong mga pang medianoche. Di ba? Sabi ko nga ni Kagawad, di bali na. Sabi nila kasi, binigay raw. Tapos, pag dyan mo sa City Treasury, may voucher. Okay na yan. Okay na yan. At least, Kagawad, para sa akin, natikman natin. Naramdaman natin, nakarating sa atin ang pondo ng gobyerno. Hindi yung kung saan-saan lang, kung baga bilang lang sa daliri mo na pupunta sa mga kontraktor. Tama. Kaya sabihin pang may voucher yan, sige, okay na. At sa least, akin, okay nakarating okay sa amin. Yung napapakinabangan ng tao. Hindi yung, sabi ko nga kanya, kakapiranggot lang. Yung parang yung sinabi mo kaya na, anong gagawin nandyan nga ang prime water, wala namang tubig. Naalala ko tuloy, nandyan nga ang fire truck, wala namang tubig. Di ba? Kaya humaba yung nangyaring sunog diyan sa City Hall compound dahil may walang tubig. Dahil walang tubig. Ay. Dapat kasi baguhin ang pangalan niyan. Wag na kasi fire truck, water truck na lang. Okay. Kumpas sa Balintataw is watching. Yan.
Ito yung banda sa Gubat. Kumpas sa Balintataw. Yes. And then Cecil, good morning Cecil. Gabi, good morning. Nan. So mga kaibigan, Andre, good morning Andre. Ito yung isa sa minimit ko kagawad na at least kahit paano magkaroon tayo ng talakayan dito kahit twice a month. Kasi kumbaga isa ka sa katulong ko sa pag-lecture ng ating mga botante, lalo na nalalapit na naman, ha? Kaki Mansera is in the house. Yes. Lalo na nalalapit na naman ang filing. Parang in the name of public service, bayaan nyo kami ni Kagawad na mag-lecture sa inyo. Oo. And so in your experience as a media man, kailangan maging aktibo ka. Tama. Sabi ko na nga, di ba? Kasi minsan, sabi nila, maski parang gasgas na yung dila natin dito sa kasasabi tungkol sa mga botante, kali-lecture sa mga botante. Pero ito lang pong sasabihin ko sa inyo. Wala naman pong humawak ng rosaryo na nagsabi lang ng isang Our Father, isang Hail Mary, isang Glory Be. Paulit-ulit yan hanggang matapos niya. At the end of that, magaan sa pakiramdam. Ganyan din kami. Malay mo, sa pagle-lecture namin sa inyo, talagang hindi kami masisiro ni Kagawad sa na-lecture namin. Kaya kahit paulit-ulit kami, gagawin namin yan. It's not just a consolation pag nakita mong, may improvement. Tama. Maganda to. It's a sign na maski isa lang po ang nakikinig sa inyo, buti nga may isa pa. At least, hindi ka na zero. Merong tinatawag na a voice in the wilderness. Na mag-isa ka lang sa isang kagubatan, maririnig pa rin yung boses mo. Sabi nga, kung sa pari, baga Kagawad, many are calling, few are chosen. Yes, sa atin naman, many are calling, few are listening. But at least, may nakikinig. At least. Yan. Isa lang, merong chain reaction. Nakinig yung isa, sasabihin sa asawa. Kaya lang, minsan, ang manginginit sa atin dito, yung mga politiko. Ito ang pinagpapasalamat ko sa Sorsogon, at least. Kahit ako nakaranas ng kunting karahasan nung barangay election. Barangay election lang yun, ha? Pero sinabi kong konti dahil walang namatay. Pero the intimidation that was used, the goons, ewan ko kung papatay. Kaya lang, yun nga sinasabi ko, may sa isang pelikula na kay FPJ yata, siguraduhin mo pag binunod mo ang baril mo, putok mo. Ayan. Otherwise, maunahan ka. Oo nga. Ayokong umabot sa ganyan. Pero meron na rin nangyari kasi before. Si Governor Privaldo, the late Governor Privaldo, di ba na hindi nga rin lang namatay, pero sugatan din siya. Si Eli Diaz. Tama. Di ba? Inanap pa yan? Oo, pero ayun nga, I hope hindi yung large scale na sa dami. Huwag na tayong tumulad sa ibang lugar. Sa yung Maguindanao Massacre. Huwag na tayong tumulad sa ibang lugar kasi tayo rin ang magsasuffer. Sinong turista ang pupunta sa Sorsogon kung ganyan? I hope we don't come to the stage or to the point that there are political killings. Tama na yung mga dada natin dito sa Oo. O kayo rin. Yan. You can always afford to put up, you can always go live kahit ang dali-dali na po ngayon mag-communicate by your cell phone alone. Tama. Ako nga, in fact, I'm live today. Na ngayon ko lang napindot 15 minutes ago. Akala mo naka-live ka na kanina pa. Hindi pala.
Okay, so kagawad, inabot na tayo ng sobrang oras para Okay. sa ating araw ng, sabi nga, anong tawag dito? Political study. Yes. Yan. So, it's my noble duty to answer your call. Kaya Yes. ako'y nandito para malaman man lang ng Sorsogon. How are we doing? How do we feel about things? What's our comment? What's our stand on so many issues facing Sorsogon? Hindi lang po Sorsogon. National, even international. The West Philippine Sea, andyan. So, narinig ko pala, yung una mong, yung news mo na umalis na ang Teresa Magbanua. Yan. Skoda, are we surrendering? Anyway, I don't want to close on a sad note, but hopefully everything will be okay for us. It's a rainy weather in Sorsogon. Yes. I hope it doesn't go more serious than that. Wag nang dagdagan ng hangin. So, again, good morning, Sorsogon, and see you again, Sao. See you Yes. again, Fox. Thank you. Ito na, every time po magle-lecture kami ni Kagawad Manning Julata. Ay siyempre, sabi niya, hindi niya pa man kino-close ang kanyang desisyon kung kailan pa siyang tumakbo. Sabi nga niya, kung sa tahanan, laging bukas ang kanyang pinto. Sa kanya namang sarili, laging bukas ang kanyang puso kung ano man ang maging desisyon. Let's see where fate takes us. Yes, kumbaga. Siyempre, ever since kaya sa pagkandidato ni pagdalaga ni Kagawad Manning Julata, ang nasa puso niya pagserbi. Bako itong nasa puso niya ang magkaking-kaking lang sa rocking chair kang sangguniang panlungsod. Salamat. Okay. Salamat. Thank you very much po sa tuyang Hi, Jojo Rocha. Are you running? Yeah. Jojo Rocha o Bacon? Macdo Game Macdo Game Farm. Thank you. Okay. Thank you very much. Ciao. Hanggang Thank sa you. po. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.